Ngayon po ay gagawa po tayo ng tubig. Ito, tingnan nyo po. True oven lang po. Yan. Kung gusto nyo malaman kung paano, please check the video po. Sige po. Kailanganin po natin ang makapuno o yang coconut po. May nakabattle naman siya in syrup. Matamis na po to, kaya mag-adjust lang tayo sa mixture ng ano natin. Para hindi sobrang tamang-tama lang po ang tamis. Tapos may glutinous flour po ako. Glutinous rice flour. 400 grams po per pack. Dalawang pack po yan. So 800 grams. Kulang ng 200 grams para maging 1 kilo po. Tapos, yan, ilagay natin siya sa isang lalagyan. Ang nakagandahan dito kasi ano na po siya. May powder na po. Sa Thailand po siya galing. May ano naman din po yung buo, pero sa atin, doon sa Pinas, may gilingan dito. Pwede natin may grinder man din po dito, pero maganda yung ano na po, pinong-pino na po siya. Ready to cook na po. Available namin is white sugar lang po, 2 cups. 2 cups nilagay ko. Kung may brown sugar, mas maigi po. At itong coconut milk, 2 coconut milk, 2 can po. Depende po, i-adjust nyo na lang po. Ang sa akin na gamit ko ay, naghanda ako ng 2 cups at 2 can, pero 1 kalahati lang po ang nagamit ko. Yan, dahan-dahan lang, hindi ibiglang ilagay para hindi naman masobrahan ng tubig. Kasi pag masobra na po siya, ay mahirap po siyang balutin. Kasi hindi po siya pwedeng mabalot. Tapos na po siyang haluin. Tama na po yung ano niya. Mixture po. Ito ang butter ay tinunaw ko po at saka nag-caramelize po ako ng white sugar. Kunti lang para optional lang po to itong pag-caramelize ng sugar kasi gusto ko maging may kulay ang itong magiging tubig natin. Tingnan lang natin ang resulta. Kunti lang kasi ang ginawa ko, baka masobrahan na ng tamis.
maganda yung katamtaman lang po ang tamis. Tapos yan, 100 gram na butter po ang nilagay ko. Yan, haluin lang po siya. Kutsara lang po, hindi ko na po siya ginamitan ng whisker. Kasi maano na po to. Kayang-kaya lang po ng kutsara ang gamit. Ito po, tamang-tama na po. Ganito lang kabasa ang mixture natin. Lastly, nilagay ko po itong coconut po. Pwedeng dalawang bote po, pero isa lang ang ginamit ko. Maganda yung presko po, sana yung fresh. Pero may fresh dito, pero sobrang hindi mura. Sobrang na po, tigas. Ito kay makapuno man. So it means po siya. Hindi siya matigas. Kaya pinili ko na lang ang nakabote po. Yan, i-mix siya, ihalo. Yan. Mas malinamnam yung fresh talaga, pero okay na din to. Kasi malalasahan mo din ang ang niyog. O makapuno po. Yan, ready to balot na po. Tinikman ko siya, okay na po siya. Dagdagan nyo na lang ng sugar kung tikman nyo kung kulang sa pang nyo po, kung gusto nyo ng matamis sobra. Sa akin ayaw ko yung tamang-tama lang po. Yan, ganyan lang po. Yan. Ito yung ginamit ko na butter po. Yan po. Kailangan ko din ng butter. Depende sa inyo kung gusto nyo tunawin, i-brush na lang sa dahon. Pero sa akin, diretso ko ng ganyan i-rub sa dahon po. Tinatansya ko lang paglagay, depende sa dahon, 1 kutsara o mahigit 1 kutsara. Kasi nga maliit ang dahon. Tapos hindi na dapat nito tinutupi pa sa dulo nito, pero parang suman. Pero no need na kasi maliit ang dahon. Kaya wag na lang damihan ang mixture sa paglagay. Nag-preheat na ako ng oven, up and down po sa high heat po. High heat. 280 Celsius po. Pwede din 200 lang. Depende po. Tapos na may butter po sa pwede din kung walang butter, pwede oil po. Para hindi manikit ang tubig sa dahon, para hindi na tayo mahirapan pagtanggal pag maluto na po ito at kakainin. Para easy na lang po sa pagbalat po. Pag walang butter, pwede naman oil po. Optional lang naman po ang butter. Kung walang butter po, pwede po ang margarine at yan lang po, margarine. Pwede din lard. Pero ang lard kasi, hindi yan pwede doon sa kumakain ng baboy kasi taba yan ng baboy po. Kaya para sure, butter or margarine po. Napuno na po, ilagay na po siya. Yan, up and down po ang po, ang apoy. Tapos ilagay mo sa pinakababa po, hindi sa babang baba. Isang baitang lang po. Tapos yan, antayan na mga 20 minutes. Okay na po siya. 15 to 20 minutes. Tapos ibaliktad. Check lang. Every 10 minutes i-check para hindi masunog. Kasi pag masobraan po siya ay sobrang kunat at saka tigas. Yan, ito po yun. Ginuntinyo ko po ang sobra.
Ang gandahan lang kasi ng tubig, naiimbak po siya, hindi siya diretsong nasira o napapanis po. Hindi katulad ng ibang kakanin na ito po ay madali lang pong masira. Kaya ito ay advisable na iimbak ng hanggang 3 buwan. May kakilala ko, iniimbak nila hanggang 3 buwan po. Tapos tumitigas to katagalan, pero kung gusto kang pag naimbak siya, pagkakainin nyo, ay iano lang po, iinit. Yan po, after 15 minutes po, yan na po siya. Ibaliktad lang. Tapos luluwag na yan siya. Tapos, kasi isang salangan lang po ako, nilalagay ko na po yung yung bago, insert ko lang po yung bagong gawa. Para madali tayong matapos. Ko lang po, adjust ko lang po yan sila. Yung iba nga, pwede na yan kainin, natanggal na. Pero baliktad ko lang konti, tapos yan, hanguin. Mga 5 to 10 minutes, kunin yung old, tapos yan. Paubos na po ang dahon ko, yan na lang po ang last. Tapos ang sobra ay i-bake ko na lang, ilagay ko na lang siya sa isang maliit na lalagyan. Yan, yan ilagay ko. Tapos ko na lang siya i-bake. Bake tubig without dahon, naubusan ng dahon. So, ito na nga. Ready to eat na. Yan, natanggal lang sa dahon ng iba, oh. Yan. Ito kasi hindi to nakasawa, hindi katulad ng ibang mga pagkain. For me, sa akin, hindi siya nakakasawa. Ito na salad na nakakaumay. Ito po ay kahit upuan mo pa to. Pag walang oven po, mostly kasi sa atin sa Pinas, ginagawa po ito, niluto po ito sa uling ang gamit. Pero dito, pwede naman din uling, pero may oven naman. Pwede naman sa oven po. Kaya ina-oven ko. Pwede naman din sa kawali po. Yan, nilagay ko na po ang pang last batch. At
lasa lang. Tapos isabay na po yung nasa i-bake na lagay sa yung walang dahon po. Ready to eat na pagkatapos nito. Antayin ko na lang po maluto lahat. Tapos masarap po ito sa pares ay kape. Antayin na mga ilang minuto. Yan. Yan na po. Pwede naman din pala siya, hindi nalagyan ng caramelized na sugar kasi napabrown siya kusa. Tingnan niyo po. Yan. Kung gusto niyo yung ganyan, sobrang, parang, may ganyan, parang sunog. Pwede po. Gusto ko ganyan. Tapos gusto din niyo yung parang puti lang, ay pwede din po. I-adjust na lang po ninyo. Tapos kinabukasan yan, pwede itong hindi maubos diretso. Pag kinabukasan at titigas yan, ilagay lang sa kawali, initin. Tapos babalik na ulit siya sa pagka malambot. Yan po. Yan po, kain na po tayo. Masarap talaga pag yung luto mo kasi magsawa ka hanggang sa gusto mo kasi pwede kang gumawa ng marami. Tapos nai-imbak pa siya. Kung gusto niya talaga ng topping o walang dahon, pwede naman i-bake lang po siya sa pan. Tapos yan, lasang topping na po. Tingnan niyo lang po kung anong resulta po. Yung isa, yung nilagay ko sa Pyrex. Tapos tingnan niyo lang po kung gusto niyo ang po niya resulta. I'm sure tupig lang din po ang lasa nun kasi pareha lang naman po ang timpla po. Kaso nga lang nito ay nakaano lang po ito. Nakita nyo po ang niyog, yung makapuno po. Sige po mga kachuyans, ganito lang po muna ang mga content ko. Kasi mix na po yung mga content ko. Sana tangkilikin nyo rin po ang channel. Kahit na lang po yung ginagawa ko, yun na lang po ipapakita ko po kung ano yung napili kong path in life. Sana po ay nakatulong po doon sa gusto magluto through oven po. Ito po yun. Sige po. Hanggang sa next video po.